Halos sa tundaang super health centers na napondohan na milyon-milyong piso na diskubre ng Department of Health na hindi raw napapakinabangan. Kaugnay niya, iba pang issue, mapanayam natin DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Asek, magandang umaga. Magandang umaga, Tigat. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Yung halos 300 questionable na super health centers, saan-saang lugar po ito? Opo, buong bansa po siya, Iga, no? Mula Luzon, Visayas, sa Mindanao. Nakakalat po sa buong bansa. At saan nagugat ang problema? Ba't hindi mapakinabangan? Iba-iba po, Igan, eh. Tulad nung napuntahan nating kahapon na discover namin, tila ay merong pagkakaiba sa presyohan at dun sa pinaka-source ng pondo. Papasok ako sa konting detalye. Sinabi nga natin sa Ligang Batas, Section 29.1, Artikulo 6, hindi dapat magbayad ng salapi mula sa kabangyaman na maliban kung ito ay ayon sa laang guguling isinagawa sa pamamagitan ng batas. Ang nakalagay sa GAA, doon sa nakita namin kahapon sa Concepcion 2 sa Marikina, ay dapat hindi lalampas ng 12 million lamang kasi yun ang presyo sa DOH ng isang super health center na medium size. Nagulat kami na, teka muna, bakit ang laki nung hinihingi, pundasyon pa lang ay 21.5 million na. Ano ba status itong 300 ito? Yun. Ghost suba o hindi lang natapos? Iba-iba. So, yung kahapon, nakita natin na kaya nga ginamit ni Sected yung termino na manananggal kasi yung kanyang apakan nandoon, yung pundasyon, pero yung katawan niya, yung taas, nawawala. Tapos, yung iba naman, meron kaming balak bisitahin uli ngayong umaga. Sa paunang report ay kumpleto naman to. Ang problema naman, walang tao. So, iba-iba yung mga estado kung bakit hindi sila operational. Opo. Reaksyon lang po dito sa sinabi ng Marikina LGU na hindi binigay ng DOH yung 180 million pesos para maitayo yung gusali. Saan ho ba nagka-problema, Asek? Para sa amin, Iga, na wala sa kapangyarihan ng DOH ang mamigay ng pera dahil ayon din sa ating saligang batas, ang lahat ng mga panukalang batas sa laang gugulin, renta o taripa, mga panukalang batas na nagpapahintulot ng pandaragdag na utang, galing yan sa Kongreso. So, power of the purse. Executive branch po kami. Hindi po kami ang pwedeng magsabi na dagdagan ng pera o hindi. At sino nakikita nyo dapat managot sa mga ito? Yan po ay hindi para sa DOH magsalita. Kaya po ang magiging gagawin ng DOH ay bukas kami po ay nakatakdang humarap ayon na rin sa imbitasyon ng Independent Committee on Infrastructure, ICI, at ibibigay namin na lahat ng dokumento. Kami po ay buong pusong tutulong sa mga investigador, sa mga abogado para malaman ba talaga. At ang gusto ko sinisected, paanda rin na ito dahil sayang nandyan na sila eh. Oo. Madaragdagan pa ba itong bilang na ito, Asek? Maaari, Igan. So, sabi nga namin parang hindi tayo makakommit. Di kami makakommit dun sa 297 dahil as we go day on day, parang mismong yung mga numero na inire-report sa amin, nagkakaroon kami ng konting verification, validation, para sigurado na tama yung estado. So yes, maaaring tumaas pa yan. After Marikina, saan ba kayo susunod ng mag-i-inspeksyon ng mga super health centers? Sa ngayon po, papunta pa lang ako dun sa meeting namin na doon pa lang i-disclose kasi ayaw rin namin i-announce para walang dapat makapaghanda at talagang sabi nga nila kung pinanindigan na umaandar ito or completed ay magkatinginan tayo kung totoo hindi at alamin natin kung anong problema. So hindi namin ma-disclose yung location maski sa akin hindi sinasabi until nandun na kami. At update lang kami sa influenza-like illnesses. Kamusta monitoring ng DOH? Opo, sa ating influenza-like illnesses, yung ating mga bilang, hindi naman siya tumataas. No? Pero again, so far, mas mababa pa kumpara sa last year. Noong nakaraang taon, as of October 4, 136,121. Ngayong taon na ito, 127,749, 6% na mas mababa. Pero hindi ibig sabihin magiging kampante ho tayo. Dahil tayo ay nasa gitna ng flu season, maaaring tumaas yan kung hindi tayo mag-iingat, maghugas ng kamay, kaya gumamit ng alcohol at sumuot ng face mask, voluntary kung kailangan or kung may sintomas. Maraming salamat, Department of Health, Assistant Secretary Albert Domingo. Ingat po kayo.
Salamat po at magandang umaga, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.